Mga kapatid, nandito ako sa labas ng bahay. Yung papakita ko sa inyo yung, naalala ba ninyo may in-upload ako ng video na, at eto na nga, nagsisimula na naman akong maghakot ng mga foam na inilagay ko lang din sa upuan, na sabi ko nga, kailangan mag-diskarte ang mga OFW. Sinubukan kong gawin yun. Hindi ko na ipinasok sa bodega. Pero napansin pala ni amo na hindi ko alam. At ngayong araw na ito, pinakuha niya sa akin ang lahat ng kutsyon at sasabunan. Siyempre medyo madamdamin tayo. Pagod na tayo sa buong maghapon. Ipakukuskus pa ang kutsyon. At yun na nga ang ginawa ko. Ibinalik ko ang trapal at ang kutsyon ay inilabas ko. At tinatanong ako ni amo nasaan daw yung sabon. Ang pagkaintindi ko, yung maneho ang maglilinis. Yung pala ay inumpisahan niya ng sabunan. Nagtataka ako bakit hindi umaalis si amo. Siyempre nahihiya ako kaya minabilis kong gawin yung iba kong trabaho. Hanggang sa nagpakita ako sa kanya. Sabi ko, ako na lang ang magtatapos. Sabi niya, hindi, dalawa tayo magsasabon. Natuwa naman ako sa sinabi ni amo. Kasi tinutulungan niya ako. Para daw mabilis matapos yung trabaho. At ito na nga, dalawa kami nagsabon. Tag-isa kami ng brush. At pagkatapos, lumabas yung kanyang bunso at tinulungan pa kami. 3 na kami ngayon nagsabon doon sa kutsyon. Kaya naman, yung pagod ko ay nawala. Salamat at talagang napakabait ng amo na ito. Sa umpisa pa lang pagdating ko sa bahay na ito, lahat ng mga gagawin ko hindi pwedeng wala siyang ginagawa. Siya yung nagluluto, ako yung naghuhugas. Ang mga pinagkainan niya, ibababa niya. At siya na rin minsan ang naghuhugas. Basta tinutulungan niya ako. At ipapakita ko sa inyo yung kutsyon na nilabhan namin. Stay lang po kayo dyan. Makikita nyo kung gaano kadami yung kutsyon at sinabunan talaga namin. Sobrang napakabait ng amo na ito. Ayan na, tapos na, sa wakas natapos din. Ang bilis lang talaga. Paano ba naman hindi matatapos? Tinulungan nila ako mag-iina. Kaya ngayon, kanya-kanya kami ng mga posisyon ulit. Sila yung nagsilabas, lahat sila. Ako na ang naiwan sa bahay. At ako naman ay patuloy pa rin naglilinis ng kanilang kusina at lahat ng kabinet ay po ang laman. Sa mga gustong mag-ibang bansa, huwag po kayong matakot. At huwag po kayong maniniwala na kapag nag-abroad kayo sa part ng Middle East ay matichembog kayo. Hindi po yan totoo. Kung kayo po ay may takot sa Diyos at may pananalig kayo sa Panginoon, kahit saan sulok ng mundo, magiging ligtas po kayo. At totoo po yung sinasabi ng iba, swertihan lang po talaga sa amo. Mapalad ka kung matagpuan mo yung amo na katulad ng iba at katulad ng nasa akin. Salamat sa Diyos kasi napakabait ng mga amo ko dito. Bawat isa sa kanila ay tinutulungan nila ako, yung mga bata, dinadala yung mga pinagkainan nila sa taas sa second floor at ibababa nila yan. At inuutusan ng nanay yan. Kung kukunin ko yung mga plato na hawak ng mga anak niya, sasabihin ng magulang, wag, hayaan mo siya ang magbaba. O diba, napakabait nila. Kaya naman, ang ginagawa ko, hindi ko sinasamantala yung kapaitan nila. Mas lalo ako nagiging masipag. Kahit nakikita nila ako pagod ako, mas lalo akong nagsisikap na maging mabuting manggagawa. Kaya naman, todo bigay ng mga biyaya sa akin. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Basta tatandaan ninyo, bago kayo aalis ng bahay, saan kayo magpunta, palagi nyo hahanapin ang Panginoon sa buhay ninyo. Hindi sa sarili ninyong karunungan, dahil may pera kayo, dahil madali lang kayo mag-apply. Wala pong magagawa yan. Walang magagawa ang inyo pong karunungan at pera kung hindi po ninyo kasama ang Diyos sa inyong mga pangarap. Ano naman ngayon? Kung sa akin siyempre, malapit tayo kay God. Pero may mga tanong na bakit mahirap ako. Akala lang ninyo yun, mahirap ako. Mas mayaman pa ako kaysa sa inyo. Alam niyo ba kung bakit? Sapat na para sa akin ang mahalin ako ng buong pamilya ko. At sapat na para sa akin na magkaroon ako ng maraming kaibigan na nagtitiwala at nagmamahal sa akin. At sapat na para sa akin na kapag ako nagkaroon ng karamdaman o sakit o mga simpleng sakit, agad akong gumagaling. Aanhin ko naman po ang kayamanan kung wala ka namang kaibigan at walang kamag-anak na nagmamahal sa iyo at nagmamalasakit sa iyo. At kapag nagkasakit ka, kulang pa ang pera na itinabi mo at hindi po yun ang magpapagaling sa iyo. Tatanda mo kapatid, ang tunay na dapat nagmamayari ng ating buhay
ay hindi dapat ang asawa mo, pamilya mo o kaibigan mo lang. Dapat ang Diyos. Kaya kung anong meron ka, maging kontento ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Mahalaga, malakas tayo, wala tayong sakit at ligtas tayo. At wala po tayong inaapakan tao. Yun lamang po, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Kaya sa mga gusto mag-upload, go, go, go lang po. Huwag matakot. Kasama mo ang Diyos sa mga pangarap mo. Ano man ang mangyari, hindi man panahon ngayon na meron ka, magkakaroon ka rin. Magkakaroon ka rin. Magiging success ka rin. Maghintay ka lang, magtiis ka. Darating at darating yan. Basta, ang tiwala mo, ang pagiging mabuting tao mo, mabuting kapatid at kaibigan, ipagpatuloy mo yan. Ano man ang mangyari, at least, hindi mo man natanggap yung mga biyaya dito sa lupa, sa kabilang buhay. Malaki ang kayamanan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pag-like and follow and share po ng aking video at maraming salamat po sa inyo. God bless.